Naku po. Sad news na naman ang ating ibabalita ngayon mga kababayan. Naku po, kawawa naman si Tatay Digong. Hindi na naman napagbigyan ang kanyang hinihiling na interim release mula sa kanyang kulungan mga kababayan. Napakasakit isipin dahil ang taong minahal ng sambayanang Pilipino, siya ay nakakulong ngayon nang walang manlang matibay na dahilan sa kanilang mga ibinibintang na kaso patungkol kay Tatay Digong. Ayun mga kababayan, naku po. Mag-ingat-ingat lang dito itong mga namuno sa pagpahuli kay Tatay Digong noong September 11. Dahil pag ito'y nakabawi si Sara Duterte, nako po, saan kaya pupulutin itong mga taong ito? Dahil itong mga nasa paligid ni Marcos Jr., hindi ito gagalaw kung walang go signal ng kanilang boss, mga idol at kababayan natin. Ayun mga kababayan, ako po. Ito ang naging pahayag ni Harry Roque sa kanyang vlog, latest vlog sa kanyang YouTube, patungkol sa naging desisyon ng ICC kay President Duterte. Okay, pakinggan natin at ating panoorin ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque sa The Hague, Netherlands. Okay, sige, ipasok na natin yan mga kababayan. Ayun. Sa pa nga pala mga kababayan, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please like and share at pakisubscribe na rin para naman munting tulong sa aming mga content creator na nag-uumpisa pa lang mga kababayan. Okay, good morning sa inyo mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan pinasura nila ang mosyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng International Law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una, ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung naalala nyo, 3 pong charges yan. No? Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga target killing, yung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara.
Ano po yung mga sinabi niya? Mga kababayan, At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi namang mga statements ni BP Sara ay kasama na yung sinasabi ni BP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang BP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si BP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat ito mga bagay-bagay na ito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, unang-una yung mga nangyari sa Villamor. Hindi ba natural na reaksyon yan ng pamilya? Na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman sila mapakitang warrant of arrest. Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman silang mapapakita ng warrant of arrest? At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya ipabalik sa Hong Kong, sa pilitang sinakay sa eroplano, natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. At noong mga panahon na yon, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Hanilet at saka si Kitty Duterte. Minamasama ba nila na ganun ang reaksyon ng common law partner ni Tatay Digong? Ang katotohanan naman po, talagang wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna nang nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita kita na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap ng ICC at dapat masigurado rin yung kanyang karapatan pang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan ito sa tamang proseso, ergo yan ay kidnapping. Unlawful detention in fact sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping na ginawa ng mga taong gobyerno. At sa katunayan, nakabinbin ngayon ang kaso dahil dyan sa ombudsman. Laban kay Torre, kay Justice Now Ombudsman Remulla at lahat po ng tao na mayroong papel sa pagkikidnap kay Tatay Digong. So, wag dapat minasama ng hukuman ang isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Kidnapping or unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute, hindi siya dumaan sa Regional Trial Court. At sa katunayan, yung pinababayaran nga po ni E.S. Medaldea ang kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni E.S. Medaldea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Dahil kung talagang yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun ang ICC nung bayaran na ng gastusin para sa paggagamot kay E.S. Medaldea. No? At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw nung minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga ayaw mo lang niya i-konsidera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap nga tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan,
kundi napaka-Girl ang Scout ni Inday Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong